Magandang araw sa inyo. So ito ang ating lesson. Ito ay kasama pa nung week 6 natin. Remainder theorem at saka factor theorem. Actually, ito ay dalawang lesson na magkapareho lang naman to. Magkaiba lang ang sinasabi, no? So, kumbaga, itong remainder theorem at factor theorem, pareho lang ang gagawin. So, pag natutunan nyo itong remainder theorem, alam nyo na din tong factor theorem. Okay? So, para bang may dalawang tao na sumakay ng Ferris wheel. Sabi nung isa ng remainder theorem, nahilo ako nung ako yung sumakay sa Ferris wheel. Ito namang si factor theorem, sumakay din siya sa parehong Ferris wheel. Ang sabi naman niya ay nag-enjoy ako. Ayan. So, pero pareho lang yung ginawa nila. Sumakay sila sa Ferris wheel. Magkaiba lang sila ng sinasabi. Okay? Pero pareho lang. So, maaaring itong si remainder theorem ay nahilo. Itong si factor theorem ay nahilo din pero nag-enjoy. Ayan. So, tingnan natin. So, pagbasahin natin to. Kung ang gusto mo lang daw, sabi to sa remainder theorem, if your goal is only to find the remainder, kung, di ba, pag yung ating polynomial, division of polynomials at saka yung synthetic division, ay sa huli nakukuha natin yung remainder. Ngayon, kung hindi mo daw gustong mag-divide, pero gusto mong malaman kung anong remainder, pag i-divide yung polynomial sa isang binomial, pwede mong gamitin yung remainder theorem. So, yun. Kasi, dito sa remainder theorem, ang makukuha mo lang ay yung remainder kung i-divide. Pero hindi mo na kailangang i-divide kasi nga, pwede mo siyang gamitan ng remainder theorem para malaman mo ang remainder. Kaya ang tawag dyan ay remainder theorem. Now, sa page 23 naman, nandun naman ang inyong factor theorem. Ang factor theorem naman, sabi naman sa factor theorem, kapag ginawa mo yung katulad ng ginawa mo dun sa remainder theorem, katapos ang nakuha mong remainder, ang nakuha mong remainder ay 0. Ayan, 0 ang nakuha mong remainder, 0. Ang tawag lang doon is ang sabi ng factor theorem, yung i-divide mo, yung pan-divide o yung divisor. Ito kunwari ito yan. Ito yan, x minus 3. Itong x minus 3 ay factor na ring polynomial na dinivide mo yung dividend. Okay? So, yun lang ang sinabi. Pero pareho lang ang gagawin. Exact same thing lang and procedure ang gagawin. As in, pareho lang ang gagawin, no? Katulad lang ng sa remainder theorem. Nga lamang, kapag daw nag-0, yun. So, ginawa mo, remainder theorem, And then later on, sa huli, nakita mo, ay 0. So, kapag ka ganon, sabi ng factor theorem, ay factor ito. Itong divisor na ito, ay factor na rin. Yan. Nung yung dividend. Ganun lang yun. So, kung hindi nyo naiintindihan ang factor, pag sinabi nating factor, kumbaga parang sa pag nag-times ka, kunwari, 2 times 5. Yan. Equals 10. Alin ang factor? Ang factor ay itong dalawang to, itong 2 at saka 5. Itong 2 at 5. Yan. Factor siya na rin ng 10. Kasi ito, pag pinag-times mo, are ang sagot, 10 ang sagot. O kaya, itong 10, pag dinivide mo ng 5, 10 divided by 5, ang sagot ay 2, eksakto, walang remainder, 'di ba? Ito rin naman, pag ang 10 dinivide mo sa 2, ang sagot naman ay eksakto din, 5, wala ding remainder, sakto din. So, ganun din ito, para bang ito yung 10, itong polynomial na ito yung 10, at ito yung 2 at saka 5. Na pag i-divide mo ito dito,
walang remainder. In this case may remainder eh. Pero kung magiging 0 ito, magiging 0, yun ay ibig sabihin itong x minus 3 ay factor nito. Parang itong 5 ay factor ng 10, 2 ay factor ng 10. So, ang ibig sabihin lang ng factor theorem, itong x minus 3 ay factor nitong 2x to the 4th minus x cubed minus 18x squared minus 7 kung ang makukuha mo sa huli ay 0. Ibig sabihin wala kang ang nakuha mong remainder ay 0. So walang remainder actually. So yun lamang ang lesson na ito, napakadali. So tingnan natin yung ibang example. Meron kayong example dito, may example kayo dito sa inyong module. Ayan. Ito ang example nyo, Ayan. So, ito ang ating dividend. Tapos are ang divisor, yung x minus 3. Ayan. So, ganyan ang remainder theorem. Okay? So, pwede nyo pag-aaralan yan. Pero may ibibigay akong example sa inyo. Ang ibibigay kong example sa inyo, yung example na binigay din natin sa division of polynomials using the long method and synthetic division. So, dito, pinaliwanag ko na lang ng mas madali. Yung factor theorem at saka remainder theorem. So, kung gusto nyo itong pag-aralan, ito, yung mga paliwanag na yan, no problem. So, ang ginawa ko lang is, pinaliwanag ko lang ng mas madaling maintindihan ito. Kung ano bang ibig sabihin yan. So, ang sinasabi lang ng remainder theorem, pag daw ginawa mo tong remainder theorem, ang makukuha mo yung remainder. Sa huli lang kukuha mo yung remainder. Kahit hindi mo na i-divide, makukuha mong remainder. Sa factor theorem naman, remainder theorem ang process. Pero kapag nag-0, nag-equal sa 0, sabi ng factor theorem, edi itong c x minus c ay factor ng p of x. Yung ganun Okay. Let's go to our example. Ang gagamitin nating example, yung example na ginamit natin doon sa long division, division of polynomials, at saka synthetic division, para meron tayong reference kung paano nagkakatugma-tugma itong mga lesson natin. So ito, nung dinivide natin yan, ang sagot ay ito. Yan, ito ang sagot. Okay? Now, gagamitan natin siya ng remainder theorem. So, gaya ng nasabi natin kanina, yung remainder theorem, pag pinerform mo yon, ang sabi lang ng remainder theorem, ang makukuha mo yung remainder. Kumbaga itong negative 4 na ito daw ang makukuha mo dapat. So, try natin na i-perform yung remainder theorem. So, gagawin natin ganitong itsura, para bang function, parang polynomial function na merong p of x ito. May p of x. Ang basa dyan ay p of x. Now, ano yung p of x na yan? Ibig sabihin, itong x na to, pag pinalitan mo tong x na to, ibig sabihin, ito yung representative ng lahat ng x dyan. So, kapag pinalitan mo ito, lahat ng x dyan mapapalitan din ng kung anong ipinalit mo dito. Ay, ano bang ipapalit natin dito? Ang ipapalit natin dito ay itong divisor. Yung constant ng divisor. Ang nakalagay dyan ay positive 3. So, pag ipinalit natin yan dito, pag pinalit natin yan dyan, dapat babaguhin mo yung kanyang sign, gagawin mong negative. At kung negative naman, kunwari x minus 3 yan, gagawin mo namang positive 3 yung ipapalit mo din So lahat ng x na yan, lahat ng x na yan, itong mga x na ito, palitan natin yan ng negative 3. Okay? Negative 3 kasi positive dito. So pag pinalitan natin yan, so yung p of x ginawang p of negative 3.
So, itong x dito, ginawa ding negative 3. So, pagka pinalitan nyo, lalagyan nyo ng parenthesis katulad nito. Yan, parenthesis. Yan. Ang ibig sabihin, yung kinocube kasi dito, yung naka-cube, yung x lang, hindi kasama yung 3. Kaya pagka sinubstitute nyo yung negative 3 dito sa x, dapat lalagyan nyo ng parenthesis. So, meaning, yun lang ang kasali dito sa kinocube. Okay? So, ganun din eh. So, sa 16x squared, yung x gagawin mong negative 3. So, kaya plus 16 times negative 3 square. O, ganun din eh. Gagawin mo aring negative 3, lalagyan din ng parenthesis. Tapos, aring negative 10 naman, ay kokopyahin lang. Ayan, ganyan. Step by step. Actually, pwede na itong, kung ikaw ay medyo magaling magkwenta, pwede mo itong dire-diretso na agad, na sagutan mo na kagad yan. Kasi pwedeng maigsi naman basta kaya ng utak mo. Pero ang gagawin ko, i-step by step ko para makita nung iba na hindi masyadong mahilig sa math, kumbaga hindi siya masyadong mahilig mental computation. So, step by step natin para maunawaan nyo. Pero pwede nyo i-skip yung ibang mga steps dito. Pwede nyo i-dire-diretso kagad. Okay? Ayan. Then, pagkatapos nyan, etong negative 3 cube, pag yan, ang ibig sabihin niyan, yung negative 3 na array, ito, ay ita-times mo sa kanyang sarili ng 3 beses. Ayan, 3 beses ang ibig sabihin, 3 beses. So, pag tinimes mo yung negative 3 times negative 3 times, yan, parang ganito. Negative 3 times negative 3 times negative 3, yan, ganyan. So, negative 3 times negative 3, positive 9. 8 times 3 pa, times negative 3, di positive times negative, negative 27. Yan. Pwede mong idiretso na times 3 ulit kung kaya. Yung iba, kayang-kaya yan. Yung iba naman, mas gustong nakikita to. So, ini-step by step ko. So, yan, negative 27. Galing din galing yan din Okay, tapos, ito naman, sunod, negative 3 square. Ibig sabihin, yung negative 3, 2 beses lang. Parang ganito lang. Itong 2 lang na to. So, magiging sagot dyan, 9. So, plus 16 times 9 dapat. Okay. Now, hindi nyo na isusulat yung cube kasi na-cube nyo na yan. Hindi nyo na susulat ito, hindi nyo na rin isusulat yung square. Kaya kasi naging 9 na ito, naging 27 na, na-perform nyo na yung cube. Yung iba kasi pag na-cube na, isusulat pa ulit yun. Hindi ito sinusulat na gawa nyo na yan In-square nyo na yan. Kaya naging 9 ito dahil doon sa square. So, dapat mawala na yon. Itong 2, dapat mawala na yan. Kasi ginawa mo na nga yan Tapos ito, 19 times negative 3, pwede naman natin gawing plus negative, negative 57. Yan. Pero, pwede namang hindi pa rin para tapos tsaka yung negative, tsaka mo yung minus 10. Pero pwedeng hindi ganon. Pwedeng kopyahin na lang muna natin para sabay-sabay. So, minus 10. Okay? Tapos, ito, pag tinimes natin yan ay itong mga to, pwedeng hindi mo na isulat Kung sinusulat ko lang So, negative 3 times negative 27, negative 81. Plus 16 times 9, yan ay 57. Ay, 144 pala. 16 times 9 is 144. Okay? Plus 19 times negative 3, that's negative 57. Kaya yung positive at negative, magiging yun Yan, negative na yan. Bakit? Kasi negative to positive times negative. Ayan. So, ito ay magiging negative na. Tapos, minus 10 ulit.
Ayan, okay? Katapos, pwede nating pagsama-samahin itong mga negative. I-plus-plus natin to. Pagsama-samahin natin yan. So, 57 plus 10, 57 plus 81, 138 plus 10, 148, negative 148 na. So, negative 148 plus itong 144 plus 144. So, anong magiging sagot dyan? Negative 4. Ayan. Itong negative 4 na ito yun. Ayun ayun ang sinasabi dyan ng remainder theorem. Kapag daw pinerform mo tong remainder theorem, ito mahaba. Mukha kasing mahaba to dahil in step by step ko. Pero pwedeng pagkagaling din kung gusto mo, edi garnin na agad. Wala na to, pwede na yan. O kaya, dire-diretso hanggang gusto mo, dinin na agad kung kaya mo naman. Basta siguraduhin mo lang na tama. Kasi kung ako, sa akin mas madali yung synthetic division. Kasi synthetic division, nakukuha mo rin naman ang remainder Kung gusto mo yung remainder lang, makukuha mo din naman sa synthetic division yan So dito, makukuha mo din yung remainder nga lang. Okay, so yan ang sinasabi ng remainder theorem. So sabi ng remainder theorem, pagka pinerform mo ito, ang makukuha mo yung remainder. Yan. Okay. Another example. Pwede rin yung daanin sa synthetic division. Sabi ko nga, para sa akin mas madali yung synthetic division. Makukuha mo din naman yung negative 4 dyan So, tatlong paraan yan. Ito, long division. Ito yung long division. Ito naman yung synthetic division. Ito, long division. Yung ito naman ay yung remainder theorem. Okay? Now, another example. Ito, ginamit din natin doon sa long division at saka synthetic division. Ngayon, ang mo dito, hindi mo na kailangang ilagay yung 0x squared at 0x. Plus 0x squared plus 0x, hindi na. Kasi isa-substitute mo lang. So, again, anong gagawin? Ito ay magiging negative 2. Dapat papalitan mo yan. Negative 2. Siyan mong ipapalit sa x dito sa mga x na ito. Yan, yung mga x na yan. Ipapalit mo ay negative 2. So, isulat lang natin. Yan, ito muna pala, ito yung sinolve natin na long division sa kanya. Ang nakuha natin dyang remainder ay 34. 34, ayan 34. So, kung gagamit tayo ng remainder theorem, ang makukuha lang natin doon remainder. Dapat ang makuha natin ay 34. So, itabi lang natin dito yung sagot na tingnan natin na gawin nating reference. Dapat ang makuha natin ay positive 34. So, lahat ng x na ito, papalitan natin ng negative 2. Ayan. Babalik na rin. Kung positive, gawing negative. So, yung x na yon gagawing negative 2. So, negative 2. Kung pinalitan mo yung negative 2, dapat itong x na ito magiging negative 2 din. So, lalagyan ng ganun, parenthesis. Raised to the 4th. Raised to the 4 or 4th power. Tapos ito din, palitan din ng negative 2, di magiging minus negative 2 cube. Tapos plus 10, ganun lang. Okay? Tapos i-perform mo to, anong sagot dito? Ibig sabihin, 4 na beses mong ita-times ang negative 2 sa kanyang sarili. So, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 yan. Positive 16. Yan, kasi ito ay even Yan. Ito naman, minus, tatlong beses na ita-times mo yung negative 2 sa kanyang sarili. So, malamang ito yung magne-negative, negative 2 times negative 2, positive 4 times negative 2, negative 8. Yan, magiging ganyan yan. Mawawala na itong mga cube kasi pinerform mo na yan So, tapos ipa-plus 10 mo. Ito, ipa-plus 10 mo. Plus 10. Dapat ganun. Yan. Okay? So, tingnan natin. So, itong negative 2 to the 4th ay 16. Tapos, ayan. Negative 2 times negative 2 times negative 2, negative 8. Tapos, plus 10. Ayan. Tapos, ito, dahil minus negative, magiging plus na yan. Magiging plus na yan, positive na yan kasi negative at negative to
So, pagka inano mo, pinagsama mo, magiging ganito. Ayan, positive. Okay? So, positive 8 na yon. So, pag inad natin itong tatlong to, wala namang negative dyan. No? So, i-add lang natin yan basta. Ang magiging sagot dyan ay P of negative 2 is equals to 34. Ayan o, katulad nun, di ba? Yung, katulad nito. So, yun lang ang sinasabi ng remainder theorem. Pag pinerform mo daw to, isinubstitute mo sa x, itong negative nito, ng kung ano mang naritong constant, ay di, ang magakuha mo yung remainder. Okay? So, another example, doon taman tayo sa, sa synthetic, sa factor theorem. Okay, ito yung synthetic division yung example natin yun, 34 din ang nakuha. So para sa akin mas madali ang synthetic division na gawin, no? Kasi wala nang mga x yan eh. Okay? Ayan, another example. Ito yung example nyo doon sa libro, doon sa inyong factor theorem. Okay? So, ito, x cubed minus x squared minus 4x plus 4 divided by x minus 2. Yung pan-divide o yung divisor, narito, negative 2. Ano? Gagawin mong positive 2. Yun ang ipapalit mo din sa mga x na are. Positive 2 dapat. No? Okay, so, p of x, yan. Yung mga x na yan, papalitan natin. So, yung x na yun, palitan ng 2. So, lahat ng x din, ipapalitan mo ng 2. Tandaan ha. Ito naman, pwedeng walang parenthesis. Pwede rin namang meron. So, kasi, pag meron kasing number dito, may isa pang coefficient. Maaapektuhan kasi pag walang parenthesis. Pero pag wala naman, at 1 lang ang nandyan, pwedeng wala. No? So, ayan, katulad niyan, negative. So, pag hindi mo nilagyan ng parenthesis, mag-iiba ang pwedeng maka-apekto sa sagot. Okay? Ayan, negative 4, yung x, lalagyan ng parenthesis kasi times yan. Magiging negative 42 yan pag hindi mo nilagyan. Tapos, plus 4. Okay? Yan nga, sabi ko sa inyo, pwedeng hindi na isulat tari. Sa dulo na lang ulit isulat. Okay, so 2 cube, ibig sabihin, 2 times 2 times 2. 2 times 2, 4 times 2, 8. Na? Minus, ayan, minus 2 square, ibig sabihin, dalawang beses, 2 times 2, minus, negative, ayan, 4 yan ha, 4, ito ang negative, talagang meron dyang negative. Okay, tapos negative 4 times 2, ay di yan ay negative 8, plus 4, okay. Pagkatapos, pagsasamahin natin itong dalawang negative, tapos itong dalawang positive, pagsamahin naman natin. 8 plus 4 equals 12. Tapos ito, negative 4 plus negative 8, ay di negative 12 o minus 12. Okay? So, pag minus mo yan, itong dalawang to, anong sagot? 0. Ayan. Ito ang sinasabi naman ng factor theorem. Tingnan ninyo, pareho lang ng ginawa ng remainder theorem at factor theorem. Pareho lang ng ginawa. Magkaiba lang sila ng sinabi. Ang sabi ng factor theorem, kapag daw itong naging remainder mo dito, ang nakuha mo dito nung pinerform mo yung remainder theorem ay naging 0, ito daw divisor ay factor nitong dividend. Para bagang dun sa 2 times 5, 2 times 5 equals 10. Equals 10. So, itong 2 at 5, parehong factor. 2 at 5, parehong factor yan ng 10. Bakit? Kasi pag yung 5, ang 10 dinivide mo sa 5, ang sagot ay 2, eksakto. O kaya yung 10 dinivide mo sa 2, ang sagot naman ay eksakto din, 5. Walang remainder, 0 ang remainder. So, factor yung 2 at 5. So, ganun din dito. Itong polynomial na to, ay i-divide mo dito, ay di ang wala kang nakuhang remainder. Ibig sabihin, ito, x minus 2 ay factor na rin
polynomial na yon. So, sinabi ko nga sa inyo kanina, para bang yung remainder theorem at factor theorem ay parang dalawang tao na sumakay sa isang Ferris wheel. Pareho sila ng naranasan, pareho silang nahilo, pareho silang nag-enjoy. Pero ang sinabi ni remainder theorem, nahilo ako. Ang sabi ni may factor theorem, nag-enjoy ako. Pero actually pareho lang sila, magkaiba lang sila ng sinabi sa huli. Ano? Okay? So, pag nag-zero yan, sabi ng factor theorem, ayun, factor ito noon. Pag hindi nag-zero, sabi ng remainder theorem, yan yung remainder. Ayun, ganun lang. Ano? Okay? So, sana naunawaan ninyo. Okay? Yan lang, ganyan lang kadali ang factor theorem at remainder theorem. Pareho lang siya ng gagawin. Okay? Nakukuha mo lang yung remainder. Pag nag-zero lang, so, ibig sabihin, merong itong divisor ay factor ng dividend. Oh, tingnan natin yung gamitan natin ng synthetic division. Sabi ko sa inyo mas madali ang synthetic division para sa akin. So, kinuha natin. Ito may mga coefficient na 1 ha. Baka mailagay nyo ay 0. May 1 yan. Okay? May 1 yan. Hindi lang nakikita. Ngayon, kita nyo na. Ayan, 1. So, ilagay natin dito yung 1, negative 1, ito negative 1, tapos negative 4, tsaka 4. Balikan nyo na lang yung ating lesson sa synthetic division. Tapos, aring negative 2, papalitan mo, gagawin mong positive 2 din eh. Now, so ang gagawin natin, bring down 1, tapos times sa 2, 1 times 2, din yan sagot. 1 times 2, 2. No, tapos ipa-plus mo yan. O negative 1 plus 2, ay di yan ay positive 1 ulit. Tapos ita-times mo doon, di yan sagot. So 1 times 2, 2. No, negative 4 plus 2, may utang kang 4, nagbayad ka ng 2, may utang ka pang 2. No, so yung negative 2, i-times mo naman sa 2, di yan sagot. Negative 2 times 2, negative 4. So, may 4 pesos ka, nagbayad ka sa utang mong 4 na piso, ay di quits na kayo. 0. Ayan o. Mas madali ito para sa akin. Makukuha mo rin naman ang remainder. Ito ay synthetic division. Ayan. Okay? Alright. So, tingnan natin yung mga learning tasks nyo, no? Sa page 24 ito ng inyong module. Okay, learning task 1. Perform what is asked. Sabi din evaluate 3x cubed plus 2x squared minus 5x plus 1 when x is equals to 32. Ibig sabihin lang yan, so parang yung x, papalitan mo lang ng 32 ha. Papalitan mo lang siya ng 32. Okay? 32 ang mismo ang ipapalit. Okay, hindi negative 32. 32 mismo. Okay? Tapos, what is the remainder if x cubed plus 2x squared minus 4x plus 3 is divided by x minus 3? O, dito naman, iibahin mo. Kasi, sa kasong ito, ito yung nagdi-divide na, no? So, what is the remainder? So, kung remainder lang ang tinatanong, pwedeng gamitin ng synthetic division o pwedeng gamitin yung remainder theorem na pinag-aralan natin. No, yung diniscuss ko kanina. Tapos dito, ito, given p of x is equals to x cubed plus 5x squared minus 3, find p of negative 1. Negative 1 na mismo ang ipapalit nyo, ha, pagka ganyan. Pinapalitan lang pagka garni ang itsura. Pag yung dinidivide, no? Pinapalitan ng sign. Okay? O ito, if f of x, o wag kayong malito, naging f of x, walang problema dyan. P or f man yan, or g or x, o y o j, wala namang ano yan, walang kaso yan. Ang mahalaga lang yung, tingnan natin yung x. So, if f of x is equals to x cubed plus 4x squared plus 3x minus 2, what will be the value of f of x at x is equals to 3? Yan. So, ang ibig sabihin lang noon, yung x, palitan mo lang ng 3. Ganun lang yun. Ha? So, yung x na yan, palitan mo ng 3, then evaluate mo.
So, kung ano yung lumabas sa huli, yun yung value ng f of x. Okay? Use synthetic division to find the remainder when 5x squared minus 2x plus 1 is divided by x plus 2. O, madali lang yan, ha? So, ang isusulat nyo dyan, 5, wala namang nawawala at ano naman to, nakaayos naman. Tapos, negative 2, yan. Tapos, ang sunod ay 1, di ba? Ganyan. Tapos, magagawa kayo ng garne din. Anong isusulat din, Eric? Ngayon lang, dahil positive yan, gagawin mong negative 2. Ganyan. Yan. Tapos, perform the synthetic division. Balikan na lang yung lesson natin sa synthetic division. Okay? Then, learning task 2. Yan. Ito sa number 1, use the remainder theorem to find the remainder r in each of the following. Then, check using synthetic division. Okay? So, magre-remainder theorem ka muna daw. Tapos, i-check mo kung tama sa synthetic division. So, dalawa ang gagawin mo rito. Remainder theorem at synthetic division. So, ito lamang kapag ka nag-remainder theorem kayo, madali lang. Wala kayong idadagdag dyan. Yan. Dire-diretso yan. Papalitan mo lang ng negative 2. Yung mga x. Pero pag nag-synthetic division kayo, tingnan nyo to. Ito ay 4 at ito ay 3 cube. Walang x squared at saka x. Yung x wala rin. So, kaya dadagdagan nyo yan ng 0x squared. Dadagdagan nyo. Diba, pag isinulat nyo yung mga coefficient nyan, kukunin yung mga numerical coefficient. So, ito, ayan, ang mga numerical coefficient nyan ay ito 1. Ito, negative 1. Pero yung x squared at x nawawala. Kaya gagawin mong 0. So, 1 ang isusulat mo para din Tapos, dun sa x cube ay negative 1. Din, yung nawawala mo, 2 0 yun. 2 0. Okay? Tapos, tsaka pa mo isusulat aring tunari. Ayan. Tsaka ka pa magagarne. Ang isusulat mo naman din ay negative 2. Ayan. Gayon, ha? Ayan. Ganyan ang synthetic division yan, ha? Ganyan ang simula. So, kayo na mag-solve. So, pagka remainder theorem gagamitin, wala ka nang idadagdag dyan, basta palitan mo lang ang x. Pero pag nag-synthetic division ka, dapat tingnan mo, may nawawala ba dyan? Na term. Okay? So, pag may nawawala, ang ilalagay mo lang 0. Okay? Yan. Katapos, dito sa number 2, wala namang nawawala. Okay, ito. So, ang isusulat mo dyan ay 1, negative 2, 1, at saka 6. Ayan. So, dito ay 3. Ayan, 3. Ganon. Kasi negative 2. Dine, may nawawala ba? Wala. So, diretso lang yan. Dine, may nawawala dine. Walang x. So, dadagdagan nyo ng 0. So, 1, negative 16, positive 18, tapos 0, tapos negative 128. Ganon, Dinem, aayusin naman aayusin. Kasi hindi nauna yung square kaysa cube. Pagkatapos pag naayos nyo, kulang ng x yan, So, dadagdagan nyo din ng 0 yan pag nag-synthetic kayo. Pero pagka naman nag-remainder theorem lang naman, wala naman problema yan kahit hindi magkakasunod. Pero pag synthetic division, hindi pwedeng hindi magkakasunod yan. Okay? Now, sa letter B, use the factor theorem to determine whether or not the first polynomial is a factor of the second. So, ang gagawin nyo lang, ito lang din yung, ganun lang, pare-pareho lang nang gagawin. Ayan. Itong mga to, yan yung mga ipapalit nyo sa letter, so sa variable.
babalik ta rin nyo nga lang. Kung ito'y negative, gagawin yung positive. Kung positive, gagawin namang negative. Ano? So, baka ka na magtaka kayo, bakit naging A are o kaya naging Y? Walang problema yan. Variable din yan. So, pare-pareho lang yan. Kung X man yan or A or Y, pare-pareho lang yan. Papalitan mo lang din naman. Kaso nga lang, ang gagawin mo, anuhin mo to, yung opposite sign niya ha. So, kung negative, gagawin positive. Kung positive, gagawin negative. Ngayon, ang sabi dito, determine whether or not. So, ang isasagot mo is, polynomial ba, factor ba or not factor? Factor or not factor? No. So, kapag nakuha mo, pagka ito isinubstitute mo din at ang nakuha mo ay 0, kunwari 0 ang nakuha mo, ay di ang sagot mo ay factor. Kapag naman ang nakuha mo ay hindi 0, kunwari nakuha mo ay 3, ay di not factor. O, ganun lang ang mangyayari dyan ha. So, isa-substitute nyo lang yan. Okay? Kung gusto nyo naman, di gamitan nyo ng synthetic division. Now, what is the indication of having a zero remainder? What happens? So, ito, kung gusto nyong sagutan. Kung ayaw at nahihirapan, huwag pilitin. Ano? O kaya magpatulong. At kung hindi naman kaya, okay lang. No? So, ayan. Basta, kung hanggat kaya, di magsagot. Pag hindi kaya, di mamahinga. At saka na ulit yung iba. No? Okay? So, ayan lang inyong gagawin.